Hindi naman oras ng breakfast ngayon. Tignan niyo yung orasan guys, mag-aalauna na nga neto. Pero itong pagkain ko, tila ba pang umagahan? Bigla ko lang kasi na-miss yung ganitong simpleng pagkain. Nagpaapoy na ako dito at nagsalang ng pan. Halos kagigising ko lang at mag-aalauna na. Pagkagising, nag-asikaso na agad ako. Tapos saka pa lang ako mag-aasikaso ng pagkain. Olive oil pa nga rin yung gagamitin natin ngayon para hindi masyado maging unhealthy itong pagkain natin. This time guys, magpiprito lang ako ng itlog. Alam nyo naman, dito lang ako sa Japan natuto magluto. Simula nga nung nag-living alone ako dito, wala talaga akong choice. Nung nasa Pilipinas ako, laging kaya ko lang talagang lutuin ganitong itlog or kahit na anong mga prito. Kasi 'di ba naman, napakadali lang talaga neto, kahit sino kayang-kaya. Kapag nga pala nagluluto ako ng itlog, ayoko nung talagang lutong-luto yung gitna. Mas masarap kasi kapag ka medyo hilaw. Pero dito sa Japan, kinakain yung itlog ng hilaw guys. 3 taon na ako dito pero hindi ko pa rin siya bet. Hindi lang yung hilaw na itlog kundi yung mga hilaw na pagkain. Nakakain naman pero kapag ka meron ibang option, mas pipiliin ko yun. Ako yung isang itlog na naluto pati gitna. Meron din ako ditong sausage. Nasasarapan ako sa ganitong klaseng sausage. Pero minsan lang ako kumain neto kasi medyo mahal. Sa supermarket dito sa Japan, wala rin ako nakikitang hotdog, yung katulad sa atin, yung tender juicy. Naku, miss na miss ko na nga yun. Napakasarap nun yung may cheese sa loob. Ganon-ganon yung pambansang baon dati nung nag-aaral pa ako. Halos lahat ng mga kaklase ko, ganon yung ulam, itlog at hotdog. Pero ngayon, napansin ko nga yung mga mother, talagang sobrang creative na pagdating sa mga baon ng mga anak. Ang hilig ko nga manood ng mga videos na yon, yung paggawa ng mga bento para sa mga anak nila. Kasi ang artistic nung iba, lalo yung mga Japanese bento. Naku guys, gugupitin pa nila yung nori, tapos lalagyan ng muka or kahit na anong design yung pinakapagkain. Kaso parang pag ako yung pinabaunan nun, dahil sa sobrang cute, baka ayoko na lang kainin. Nagpainit na ako dito ng kanin, syempre mawawala ba naman yan? And tada, meron tayo ditong sausage at itlog. Sobrang simple pero napakasarap. Itadakimasu! Magsha-shoutout na rin tayo habang kumakain. Hello at shoutout po kay Samantha Ninks. Thank you so much and amping din po. Shoutout din po kay Rosalie Salvador from Pangasinan na laging nag-aabang at nanonood. Hello at shoutout din po kay Faisa Ticketing from Dasmariñas, Cavite. Hello at shoutout din po kay JJ na nakasubscribe daw sa Blue App. Arigato! Shoutout din po kay Jendel Roque na merong top fan badge na taga Hagonoy, Bulacan. Hello at shoutout din po kay Kira Rayel na napakahirap ng pangalan. Lagi rin nanonood from Batangas. Kita ko to na nakafollow na rin sa IG ko. Guys, sa mga hindi pa nakafollow ng IG ko or sa mga hindi alam na meron akong account, meron guys. Alam nyo na, natututo na tayo sa social media kahit papano. Kaya pa-follow na lang po ng account ko at Crystal Diaries in Japan. Mas real-time at updated yung stories at mga posts ko dito. Kasi syempre yung mga videos ko na ina-upload, mostly sa kanila hindi ko na-upload the same day. Kasi syempre kailangan ko pang i-edit at i-voice over. Pero sa IG dito ako magpo-post ng mga pictures kung nasaan ako ng ganitong araw. Kaya guys huwag niyong kakalimutan, Crystal Diaries in Japan! Tignan nyo guys, ganitong klase ng itlog yung gustong gusto ko. Yung talagang hilaw pa yung gitna. Masarap yan, isasabaw dito sa kanin. Pero baka mahirapan akong kainin kasi naka-chopsticks ako. Itong itlog no, napakasimpleng pagkain pero apakasarap. Dati nung sinubukan ko mag-diet, puro boiled egg lang yung kinakain ko. Tapos afternoon guys, naumay ako kaya parang napakatagal ng panahon bago kumain ulit ng itlog. Ganun kasi ko kapag ka merong pagkain na madalas kong kinakain, bigla na lang darating yung time na ayoko na. Kahit paborito ko pa minsan. Ako lang ba yung ganun guys?